Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga sundalo, police, coast guard, jail officers, firefighters, at lahat ng uniformadong tagapaglingkod at sa inyong mga pamilya. Ako po si Father Dion, isang paring katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at isang kapilyan na hukbong katihan ng Pilipinas. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Saturday, January 24, 2026, ng ikalawang linggo sa karaniwang panahon. At ang mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay nagpapaalala sa atin ng dalawang karanasang pamilyar sa ating mga nakauniforme at sa inyong mga pamilya. Pagdadalamhati at hindi pagkaunawa ng iba. Sa ating unang pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel, chapter 1, verses 1 to 4, 11 to 12, 19, 23 to 27, ipinakita ni David ang pagdadalamhating walang galit. Nabalitaan ni David ang pagkamatay ni Saul at Jonathan. Tandaan natin, si Saul ang humahabol at nagbabanta sa buhay ni David. Pero nang nabalitaan ni David na namatay si Saul, ano ang ginawa ni David? Umiyak siya. Nagluksa. Iginagalang niya ang hari at ang kaibigan. Hindi siya nagbuni sa pagkamatay ng kaaway. Hindi siya nagbitaw ng mapait na salita. Sa halip, sinasabi niya, paanong nabuwal ang mga makapangyarihan para sa mga sundalo, police, coast guard, bombero, jail officers, at lahat ng frontliners, hindi kailangang may galit para maging totoo ang lungkot. Hindi kailangang gumanti para maging matatag. Ang tunay na lakas ay kayang umiyak ng marangal at ipaubaya ang hustisya sa Diyos. Sa ating Ebanghelyo, ayon sa Ebanghelyo ni San Marcos, chapter 3, verses 20 to 21, hindi lahat ang nakakaintindi kay Jesus. Sa Ebanghelyo, si Jesus ay abalang-abala sa paglilingkod. Niwala ng oras kumain. May mga nagsabi pa, pati mga kamag-anak, nababaliw na siya. Kahit sa Jesus, hindi naiintindihan. Mahalagang paalala ito para sa mga nakauniforme at sa inyong mga pamilya. Ang paggawa ng tama ay hindi laging may palakpak. Ang tapat na paglilingkod ay minsan napagkakamalan. Ang pagsunod sa Diyos ay minsan mukhang kakaiba sa iba. Kung si Jesus ay napagkamalan, huwag tayong panghinaan kapag tayo rin ay hindi naiintindihan. Marami sa inyo ang may tahimik na pagdadalamhati, pagkawala ng mahal sa buhay, pagod na hindi may paliwanag, sakripisyong hindi napapansin. Marami rin ang may bigat ng hindi pagkaunawa. Ginagawa ko naman ang tama. Tahimik lang akong naglilingkod. Sinasabi ng Diyos ngayon, pwede kang malungkot nang hindi nagiging bitter. Pwede kang manatiling tapat kahit hindi ka naiintindihan. Si David ay nagturo kung paano kang magluksa ng may dangal. Si Jesus ay nagturo kung paano magmahal kahit napagkamalan. Mga kapatid, hindi inaalis ng pananampalataya ang sakit. Pero tinuturuan tayo nitong dalhin ang sakit na hindi nasisira ang loob. Nakita ng Diyos ang inyong sakripisyo. Nauunawaan niya ang hindi nauunawaan ng iba. At siya ay laging malapit sa pusong sugatan. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, turuan mo kaming magluksa ng walang galit at maglingkod ng tapat kahit hindi naiintindihan. Palakasin mo ang lahat ng nakauniforme at aliwin mo ang kanilang mga pamilya. Kapag mabigat ang puso, ikaw ang naging lakas. Kapag tahimik ang luha, ikaw ang aming aliw. Sa pamamagitan ni Kristo,
na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami. Amen.